Welcome back mga kamaster, and for today's video ay magre-ribbon tayo ulit at sasagutin din natin yung katanungan ni Idol kung ano yung pagkakasunod-sunod ng ribbon. Unang-una sa lahat dito mga kamaster ay dapat malaman natin yung texture ng buhok ng client natin, kung makapal o manipis o talagang curls hair. Dito ay ginupitan ko muna mga kamaster dahil babawasan pa natin yan mamaya. So naglagay lang tayo ng konting allowance. At dito ay sinection natin in 3 quadrant at mag-i-start na tayo maglagay ng gamot. Ang unang gamot na gagamitin natin dito mga kamaster is yung tinatawag nating R1 or yung straightening cream. At ang application technique naman na ginawa natin dito mga kamaster is 1/2 inch away from the scalp. At kung mapapansin nyo dito, hindi natin nilagyan yung dulo. At ito nga pala yung ginagamit nating pang rebond, especially sa mga makakapal na buhok. Dito mga kamaster ay i-retouch natin siya dahil naibabad na natin siya ng 1 oras. Para mabilis yung kanyang processing time ay kailangan nating i-retouch. Para ma-ensure na rin natin na nalagyan natin lahat. Dahil kahit gaano pa kapulido yung paglalagay natin ng R1 or straightening cream, may mga time pa rin na hindi natin nasisigurong nalagyan natin lahat. At oo nga pala mga kamaster, so hindi natin nasabi kanina kung ano yung texture ng buhok ng client na ginagawa natin ngayon, kung anong category. May kakategorize natin ng hair ng client natin ngayon mga kamaster as resistant or matibay na texture ng buhok. Kaya kailangan natin dito ng resistant type na pang rebond kagaya ng ginagamit natin ngayon. So tandaan lang natin dito mga kamaster na iwasan nating malagyan yung pinaka scalp niya. Dahil delikado yon, pwedeng makalbo yung client natin. Kaya iwasan natin at maging maingat tayo sa mga ginagawa natin. Pagkatapos natin dito ma-retouch mga kamaster is magi-strand test na natin. Hindi natin pwedeng kalimutan to. Ito yung procedure para ma-assure natin na process na yung ribbon natin. So once na pag nag-elastic na siya, malambot siya at hindi na siya bumabalik sa pagiging matigas niya or hindi na siya naglalaban, okay na yon. So pag nag-strand test naman tayo dito ay ugaliin natin i-check yung bawat layered niya o yung likod pati harap. Kailangan natin ma-ensure na okay na ang bawat sides at back. Dahil process na yung ribbon natin dito mga kamaster ay pababanlawan lang natin siya ng tubig, walang conditioner at shampoo. At pagkatapos natin dito mabanlawan ay sprayan natin siya ng hair protector. So ano ba yung hair protector na to? Ginagamit to para maprotektahan yung buhok at magkaroon ng additional nourishment dun sa buhok para kapag binlower natin siya at pinlansya ay magkakaroon siya ng additional effect na malambot, mas madulas at shinier. At syempre ngayon mga kamaster, itutuyuin natin siya ng 100% dry. Ngayong tuyo na siya mga kamaster, let's proceed sa pag-a-iron. So ang init ng plancha na gamit natin dito is 230 degrees Celsius. Or sa Fahrenheit, it's about 400 degree Fahrenheit. So yung way naman ng pagpaplansya naman dito mga kamaster, sa nakikita nyo is dahan-dahan lang yung paghagod natin at wag yung tipong nahahatak yung ulo ng client natin. Tandaan din natin dito na iwasan din natin na mag-overspending sa pagpaplansya na kapag nakita na natin na nag-ecstatic na pinaplansya pa rin natin. Iwasan natin yun mga kamaster. Once na nakita natin siyang dumulas na at kumintab, okay na yon. Maisingit ko lang mga kamaster, yung gamot na gamit ko dito ay hindi siya advisable gamitin sa may mga kulay na buhok. So, pinakita ko lang dito is para siya sa mga kulot at makakapal na klase ng buhok. Sa pagre-ribbon naman ng makakapal na buhok mga kamaster ay kailangan mahaba ang pasensya mo dito. Kaya bago mapasukin ang pagre-ribbon, pag-isipan mo ng maigi. So ito na yung pinaka-actual result ng pagkatapos ng plancha natin. Pina-cool down muna natin dito bago natin siya lagyan yung neutralizer or yung tinatawag nating R2. Same application lang din kagaya ng R1. At pagkatapos niyan ay pinabanlawan lang natin siya ng conditioner. At dito ay hindi na natin niretouch ng plancha at tinuyo lang natin siya ng medium heat. At kitang-kita naman natin dito mga kamaster, bagsak na yung buhok ng client natin. At yan na yung pinaka-actual result ng kanyang ribbon. Hindi na natin niretouch ng plancha yan. Okay, maraming salamat Ma'am Jennifer
At sana ay nasagot natin ang iyong katanungan sa simple nating video na ito. At yan yung after ng kanyang ginupitan din natin. Medyo binawasan pa natin ng konti dahil gusto niya na medyo maiksi. Hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat mga kamaster.